Make sure na recorded muna, Josh. By the way, how are you na pala, Josh? How's your exam? Okay naman. How's schooling? Okay, sige. I'm pretty sure naman you'll do good in your schooling. So anyways, I hope it's being recorded already, Josh. So we're already in our practice set number 8 for alkenes and addition reaction. So we ended up at item 7. So we'll just continue 8. So take note, Josh, this 8DEF, it's actually wrong, no? So dapat nakadugtong yan kay number 5. So let me check kung tama ang akin. Dapat nakadugtong yan kay number 5. Yeah, kasi ang 8 ABC lang siya. Ay, hindi tama pala. Wait lang ha. Okay, yeah. Mm-mm. Yep. Dapat ito ay, yung tatlo nga ay dapat nasa number 5 sila. Okay. Yeah. Okay, you may now continue 8. So for number 8, hindi. Tapusin muna natin yung 5. So for number 5, just to recall, each of the following names is incorrect. No? Give the correct name and explain your reasoning. So you're already done with 5A, B, C, D. Ayan, so 5A, B, C, D. So what you need to do here is continue na supposed to be yung 8D, magiging 8E, 5E, and then yung 8E ay magiging 5F, and then followed by 5G. So we have 3 additional items for number 5. So these names are wrong. So you need to correct them. So, okay, clear ba yun, Josh? Sige, dito mo na lang siya idugtong. Ayan. Ayan, nasimulan mo na nga ito. 5D star. Mhm. So 5D star, 5E star. Okay. Hindi na pala. 5E na pala. 5D star, 5E, and 5F. So those are the labeling for the additional items for number 5. Okay. Sige Josh, para makadami tayong items tonight. Mhm. Buo naman na. Kayo ng dalawa. So, yep. So I think you have an answer already for 5D star. So you can now proceed to 5E. Okay, wala pa, hindi pa pala tapos, sorry. Yeah. Nakita ko nga, napansin ko nga din eh. Dito pala yung 5D star niya. So I need the correct name. And then what's the reasoning? Why is your given name incorrect? Or what makes the given name incorrect, no? Go ahead.
Once you're done, once you're done with 5B star, 5E, and 5F, we'll check it first before we proceed to number 8. Okay, natin yung oh no. Okay. So, lipat ko lang siya dito. See, para correct na yung natin. Ah, yan. D, F, then G ito. So, ngayon, pwede na po isang lang. For isobutyl 2-methyl cyclohexene, that's the given name. So, of course, that is incorrect. So, you give the correct name and then, bakit kaya siya incorrect?
Continue mo lang dyan siya. Wait lang. Kunin ko lang yung isa kong device para ma-join ko din. Yeah. Go ahead lang. Hmm. I don't know. 3 ethyl, 3 octane, 5 all. So how will you associate those numbers? Are you done, Josh? It's raining here. Malakas ba yung ulan din sa inyo, Josh? Or hindi naman? Actually, for the past several days, I guess, or basta every afternoon, late afternoon to early evening, gabi umuulan. Okay. Ayun. You're good? Okay, sige. Let's check first so 5D star, 5D, and 5F before we proceed with number 8. Okay. So the first one, ang binigay na name sa atin ay Z2-methyl-2-hexene. So your correct name is 2-methyl-2-hexene. Easy descriptors are only used if the double bond exhibits geometric isometry.
geometric isomerism, but this specific molecule does not. Since one of the alkene carbons has two identical metal groups, easy does not apply. Correct. So, if you will notice here, ito yung tinutukoy mo dyan, no? Ito. Itong carbon na to, di ba? We usually divide the um, alkene plane into two sides. So, ito. So, since these two, since those two substituents are methyl, so we cannot decide kung sino yung mas mataas yung priority. So, E and Z isomers are not possible for this one. Okay. So, the name lang should be 2-methyl-2-hexene. Okay, yung structure, wait, let me check yung structure mo. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Correct. 5, and then, okay, correct. So I'll give you 0.5 for this, and another 1 for this. For number, oh, you don't have structure for 5e? Wala kang structure sa 5e? Hmm? Binibigyan ko ng points yun. Yan, oh. So 5 isobutyl, 1 methyl cyclohexene. Ayun ba ang correct name? So in fact, yun ang correct name. So binibigyan ko pala 0.5. So ayan din ang 0.5. The correct name and then structure ay yun. So, sige, go ahead. Tapusin mo. Kung tama nga iyan. Okay, yan na? Okay. Okay. So, ang binigay na name ay 4-isobutyl 2-methyl cyclohexene. So, the double bond in any cyclic alkene always gets position 1 and 2, which implies a metal is on a double bond carbon. Thus, to give it the lowest number, both 1 and 2 should be applicable. We gave it 1, which moves isobutyl to position 5. So, as written, yung methyl dapat, ito ang carbon 1 natin. Very good. So, carbon 1 dapat. Yan. So, if that is the case, pag carbon 1 to Josh, edi carbon 2 to, and then carbon 3, 4, and then 5. So, dapat nandito ang isobutyl mo. So, ito, incorrect ka dito sa structure. So, dapat nandito ang isobutyl. Okay. Isobutyl ko. Ito. Mali lang yung positioning mo ng isobutyl. Yan. Dapat nandito yan. Yan. Kasi ito ang magiging carbon 5. So, pero tama yung name mo. So, I'll give you 0.5 for this. And then, X lang yung isa, yung sa structure. Nagmamadali ka na siguro kasi dito. So, nalagay mo sa position 3 instead of position 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mali yung ikot mo. Josh, mali yung ikot mo, ha? Kasi dapat dadaan ka sa double bond muna for carbons 1 and 2. Automatic, ayan, no? Sinabi mo na ito. Nandito siya. Cyclic alkene always gets positions 1 and 2. Okay? So, tama yung explanation. And then, for number 5F, ang given name ay 3-ethyl 3-octane 5-ol. So, in fact, the correct name is 6-ethyl 5-octane 4-ol. Correct. So, tama yung name mo to. Yung structure ay 1, 2, okay. Okay, correct. So, ang explanation is number is incorrect. So, kapag may double bond and an OH group, the number C skeleton to the
number the skeleton to give the OH group the lower number. Correct, no? Like what I mentioned, no, ang alkene Josh mababa ang uh, uh, precedence niya when it comes to naming, no? So hindi mo siya ipa-prioritize. Kapag may mga heteroatoms ka, usually your heteroatoms will take the precedence for nomenclature. So yung parent name dito should be alcohol. So the alcohol takes priority over the alkene, hence putting alcohol at position 4 immediately. So 1, 2, 3, 4, correct. Versus the third, supposed to be third position na alkene. Second, the first carbon from the start in the alkene gives it numbers. So thus it is now 5-octane. So without the alcohol, this also pushes back ethyl to the 6th position. Correct. No? So yun lang yun. Ang pinaka naming error dito ay yung prioritization for the parent name. No? So, instead of alkene, dapat alcohol. Yung heteroatoms yung binibigyan natin ng correct parent name rather. Yeah. Okay, I think you're good with number 5. You can now proceed, Josh, to number 8. And then, while you're doing number 8, nire-record ko lang ang scores mo. Scores. Number 1 is 10 out of 10. Wow. 10 out of 10. Number 2 is 3.5 out of 3.5. Number 3, 2 out of 2. 4. Ayun lang yung number 4. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 points so far. 10, 11, 12, 13, 14, 8, 14. 14 out of 15. Isa ang mali. Ah, 16 items to ah. Okay, ito. 15 out of 16 ka for number 4. I hope you're doing number 8 already, Josh. Yung 8, pwede mo siyang simulan sa ilalim ng 7, Josh. Okay. So for number 8, write the 3-dimensional formulas for each item for ABC and give names using their EZ and R as prefixes for the isomers of yan. Ano yung number 5? Okay, ito yung 5. For number 5, we have 2, 4, 6, 8. So 14 points dapat lahat. 13.5. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 13.5 out of 14. So for 6, 1, 2, 1, 2, 3, okay, 6 out of 6. Wow, ang ganda ng scores mo ngayon ha. 7. So far, so good. 7. 4 out of 6 ka lang dun sa 7. Kasi nagkamali ka yata dito ng
RS. Ayan. Go ahead, Josh. Number 8. So again, for number 8, ang instruction ay write three-dimensional formulas for and give names using EZ and RS prefixes for the isomers of letter A, 4 bromo 2-hexene. The letter B is 3-chloro 1,4-hexadiene. Letter C, 2,4-dichloro 2-pentene. So yun lang. We have 3 items here for A. Yeah, Josh, you may continue number 8. Or you can start number 8 already. Okay, so number 8 ka na, Josh. Ayan, sige, start mo na para at least before we end this first part of our meeting, we're good with number 8 also.
Asan yung 8 mo na, Josh? Pwede ka mag-start sa ilalim ng 7. And I start for your number. So, 8A. Tatay, cellphone ko ang bago. Nasimula mo na, Josh? Nasimula mo na, Josh, yung 8. Saan mo siya sinusulat? Okay. Ayun. Nandito pala. Akala ko sinulat mo siya below number 7. Okay. What's this?
So we have 8A there. Ayan, share ko lang ulit, Josh, yung wifi. Ayan. Dinig ako, Josh. Okay, good. So, rinig ka rin naman. And so, please continue number 8.
Okay, tapos na Josh. 8. Letter C na lang Josh. Para we can check your answers for number 8. Number 8. Number 8 C na lang. So 8C. Okay. So please continue number 8, Josh. 8C. 8C na lang.
Bawal na. Bawal na. Yan lagi ko na mga pagkat. Pero nasa una pa rin mga pagkat. Ala, dyan galing na natin. Yung mataas ng pagkat. Kasi mas pa ka doon. Dyan galing na natin. Lasa yung spine. Kaya pag gumagawa ka na rin. Ito laging pag. Nagpumbok ng disending eh. Wala. Wala pa kailang. Yung dalawang kasama sa pares ba? Doon mo. Ay, hindi na gawin. Check na ka? Ito ko naman ang partner mo. Eh, di mo halos. Wala lang anak ko sa ano para mas level na ano. Sir, kasama namin siya. Oo nga, nakasama ko nga. Siya pinakamalapit na ano, okay. Oh, what's the best way? Anong hack mo dyan? Pero pag hintay Wow, napakadami naman ng answer sa letter C. Yeah.
lang ang dalawa. Take note for letter C. You have 2,4-dichlorotupentane. Anong nangyari? Not down mo na? Dati mga motor ang minanaw ang kapalaban. Kahit nalalim, kapalang susay. Buti mo yung rice mo. Talagang bahay niyo, ano yung palengke niya, ano ba? Hindi pa natin may dalawang ako. Dalawa lang anak niya. Hmm. Yeah, how can you cut down? Mm-hmm.
Hmm. Doon, ano doon? So, take note ha, ang given mo lang ay 2,4-dichloro 2-pentene. Gumawa ng pera, alata. Kaya marami nang nagpapaano. Wala ka sa We'll see later. Or you'll see. Check mo. Mache-check mo naman yan eventually. Bulaga, dapat ng ano, Meralco. Huwag mo isama mo, kuya. Ibel, kain na. Oh, Ibel. Wow, ang daming stereoisomers. Wala yung nakalubo na yun. Ayaw na lang. Take note, Josh, ha, yung alkene mo ay Makarte.
Trigonal planar yan. Yan na lang yung pwede kong maitulong sa'yo. Trigonal planar yung alkene. Or might be you want to double check the stereoisomers that you're thinking of or the stereoisomers that you'll be illustrating later so that you can easily check if you can eliminate or possibly may madagdag pa no na stereoisomers. Okay? So, yun na. Ang double bond mo ay trigonal planar. So, baka kasi pwedeng mag-eliminate ka ng mga stereoisomers or baka pwedeng may kulang ka pang stereoisomers given that information. Okay? Mhm. Yung water mini, ulit pa ko na. Okay? You sure?
Mm-hmm. And then we'll see if there will be similar stuff there. Josh, can you hear me? I'll be sharing lang yung ano natin, whiteboard. Ayan. There we go. Kaya naman si Tanji. Tanji, kahit na dyan. Ang
ika, ano dito, oh. Huwag na tinaro, oh. Namimigog na yan, eh. Are you done, Josh? Done na? Sige, go ahead. Halo, dito ka na. Yes po, kuya. Hello po. Okay naman, busy lang po. Pero okay naman po kayo. Kamusta po? Tinanong ko nga po si Josh kanina, sabi niya mukhang okay naman po ang kanyang studies. Ah, anong question, Josh? Ito? Hindi ko sure kung ah, sa akin ay okay naman. Okay po. Mm. Yes po, kuya. Ay, sige lang po, kuya. Mm-mm. Wow! Mm. Mm-mm. Ah, parang nasa ano na po siya, parang higher level po na subjects. Mm-mm. Oh, okay po. Ah, sige, sige po. Sige, sige po. Yung yung subject niya po sa AOPS sa parang science camp, no? Okay po. Mm-mm. Yeah. Tama naman po iyon. Apo. Ang naiisip ko nga po ay yung parang kung kaya naman po namin gawin kahit online po, yung iba para ma-start na po namin.
Mm. Mm. Yes po. Yun po talaga yung actually yun po yung challenge diyan eh. Parang kasi with that given large amount of information, how will you um deliver it to the audience? Mm-mm. Mm-mm. Oh, okay po. Oh, correct po. Mm. Mm-mm. Mm. Yes po. Parang yun po talaga yung ano niya eh, kailangan niya pong parang matahin niya yung story in such a way na pag present niya po siya ay solid yung pagkakapresent na parang okay, may intindihan kagad ng audience na ganun pala yung effect, let's say po no, kung magfo-focus po sa salt and then sa hypertension. Gusto niya po ay yung lahatan. Ah, ah. Baka di pa naman po natin nakikita kuya kung ano yung end product niya. So might be mm, mm. Sige, sige po kuya. Okay ka na Josh? Opo. Ah, sabi ko nga po kuya ay parang sabi niyo nga po 'di ba? Parang ano na tayo kakapamilya. So okay lang po kuya. Mhm. Mm. Mhm. Mm. Mm. Oo, actually, wala po, parang baka wala po sila kasing idea na sobrang financially challenging talaga. Mm-mm. Mm, yeah. Mm-mm. Opo, kuya, ako naniniwala ako ay um, sooner or later po ay talagang mag-rate na po yung talagang tinanim nyo kay Josh. Hopefully po.
Bayaran ako. Sin. Bayaran ako. Yeah. Hindi ano itong binili mo, bakit matikit? Pag ito tumingin talaga mo nito ha, huwag kang bibili ng ganito sa school. Mm-mm. Tignan mo nakatingin dito sa ano, Yeah. sa kaunan mo. Pag ito tumingin sa lalamugan mo ha, hindi ka mabibigyan ng baon dito. Para hindi ka makapili ng ganito. Lalagyan mo ka ng baon dito. Oo. Exactly po. Mm-mm. Mapuput into waste talaga kapag nagkasakit po or bumigay ang katawan. Yung kaya ko Yeah, tama po iyon. Mm-mm. Mm. Mm-mm. Mm-mm. Saan po ito, kuya? Sa Europe din po? Or ano ito? Ah, sa US po. Oh. Mm-mm. Ah. Mm-mm. Oh. Gra- Grabe kuya yung tipong tayo ay halos wala dito tas sa kanila ang dami. Yes po. Mm. Mm-mm. Oh, okay po. Mm-mm. Yes po. Parang parang nakakainggit naman po iyon. Mm-mm.
Oo, yes po. Mm-mm. Yeah, para baka may ganun po talaga silang system kuya para at least kapag meron talagang international competition, they'll just select kung sino yung pinaka magaling na dun sa mga pinakamagagaling din nila. Mm-mm. Mm-mm. Yes po. Dito nyo lang po ba kayo nakapag reconnect? Mm-mm. Mm-mm. Oh, ang tagal na po nun, kuya. Oo. Mm-mm. 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 Anong siwan? You're doing item number 9 na ba? Sa, number 9? Oh, wait. Ito yung susunod ko kasi. Ito, oh. Ayan. Kailan mo lang i-apply ang RNS if you have 4 different substituents. Pag alkene ba, Josh, you have 4 different substituents there. Take note, an alkene represents 2 same carbon bonds. Right? So parang pinagsama mo lang siyang 2 carbon bond. Oh, anong hindi pa ever? Tignan mo yung letter C mo. With that, lahat ng names mo dito ay magiging mali. Kasi yun yung nire-remind ko sa iyo kanina na habang nagsasagot ka, take note that alkene is a trigonal planar structure. So therefore, yan, technically hindi mo pwedeng i-apply dyan ang mga RNS. Hmm? Anong hindi pa nagawa? Nagawa mo na. Tignan mo. Yan nga yung makakat na. Wait. Oh. Mamaya ang letter C ha. Balikan natin yung letter C.
So let's have letter number 8 muna. So for number 8, ay kuya, wait lang po checkan ko lang po ito. Discuss lang po namin. Sige po. Salamat po kuya sa update. Mm-mm. So ayan na, 2E, 4R, 4-bromo-2-hexene. So your name is 4-bromo-2-hexene. That's the base name. So correct ito na dapat ang magtitake ng mga ng carbon to position should be the alkene. Tapos carbon for position itong carbon for position yung stereo center mo. Okay? So, with this, ano na lang ito, variety na lang, no? Parang yung logical permutation and combination, kumbaga, nung E and R for bromo 2-hexene. And this is correct. So, kung may 2E4R ka, you should also have 2E4S. Take note pala, Joshua, next time, ang naming ay may hyphen ito. May hyphen muna. So, ang preferred natin ay, let's say ito, 2Z. Okay. 2Z, 4R, and then hyphen, 4-bromo, 2-hexene. Kaya hex 2-in. Pwede din yun, ha? Yan, hex 2-in. Pwede rin siya. So, tama ka dito lahat, Joshua. So, I'll give you 0.25 for the structure, 0.25 for the correct name. So, ito, 2 points ka dito for letter A, 2 out of 2. Ito ngayon yung problem mo. So, hanggang letter B ko lang to i-allow, ha? Sa letter B mo, Josh, bakit naging 3E4R? So, di ba dapat ito ang magti-take ng 1, correct? So, ang 1 position mo, 2. So, 3 dapat to, right? And then 4 ito. Bakit si 3, siya yung may E, si 4, siya yung may R? Eh, alkene ito, tas ito yung stereo center mo. Right? Check mo. Bakit yung 3, siya yung may easy na system, tapos si 4, siya yung may RS system. Like what I mentioned, Joshua, the RS system is not applicable for alkene structure kasi nga, ang RS structure should only be applicable for stereocenters and carbon involved in double bond, no? Carbon double bond structure, they're not considered as stereocenter kasi nga trigonal planar unang-una, and we can consider that the carbon double bond carbon represents the same substituents. Kasi nga parang yung carbon mo bonded with another carbon, then another carbon, na similar yung environment. So with that, the carbon double bond carbon is not a stereocenter. So take note of that review yun ng ano natin, stereochem. So definitely, yung 4 mo, hindi dapat yan pwede mag-RS. So baliktad ito, Josh. Dapat si 3 to, dapat 3R ito, and then 4E. Ayan. Ito ang mali mo sa name, ha? Are you still there, Josh? Ayan, tignan mo to. Ito, example, letter B, yung unang-una. Mali kasi yung numbering mo eh. So this should be, ito ang 3R, tama, and then 4E. Ayan. And then 3, ito tama yung ano mo dito. 3-chloro hyphenation. 1,4-hexadiene. Or pwede rin ganito, 3-chloro hex 1,4-diene. So, pwede siyang 3-chloro hexa 1,4-diene. Ayan. So with that, Josh, mali na yung name mo kasi mali yung prefixes mo dito.
Nagkabaliktad ka, Josh. Dapat si number 3, siya yung may RS. Si number 4, siya yung may EZ. So, lahat to mali. Tingnan mo to ha. Dapat ito ay 3S, 4E. Yan dapat yan. Tapos ito ay 3R, 4Z. Tapos ito ay 3S, 4Z. Yan. So, mali yung numbering mo. So, with this, nakakuha ka lang ng 1, 2, 3, 4. So, 1 out of 2 ang nakuha mo dito dahil mali yung names mo. O, ngayon, ito. To give you time for letter C, or I'll give you another chance to re-answer, no? Or give me a new set of answers for letter C. Sige. Ayan. Kasi nga, ginawa mong RS yung double band. Hindi dapat yan. Sige, letter C lang. Kasi nabawasan ka naman na for letter B. Letter C lang ha. So, sa letter C lang. I'm feeling generous tonight. Uy, malaking error to, Joshua. Very, very vital to. Hindi magiging stereo center ang carbon double bond carbon. Okay? Ano na yan, nadaanan na natin sa stereochemistry. So you don't put asterisk doon sa carbon double bond carbon. Go ahead. We still have 10 minutes left, Josh, para ma-checkan natin itong 8. So magbabago din ang names mo dyan kasi mawawala yung isang nilagay mong stereo center na not supposed to be a stereo center. Sige, Josh. Para makaabot tayo sa bago mag-end yung meeting. Dali pa reset. Usually for atmospheric profiling, sounding rockets natin, experiments, lalagay yung mga sensors on top of the rocket. Then, susunod ito, weather parameters or air quality. Ito yung usual na sound population na sounding rocket. Yeah.
Mhm. Ayan na? You're done? Okay. Let's check. Uh, O, di ba? Kaya nga nagtaka ako sa'yo, bakit ang dami nung ginawa mo kanina? Kasi nga, kinonsider mo siyang stereo center. Okay. So, we have here, i-name muna natin sila. Okay, correct ito. 1. Okay, dapat ito mauna. Joshua, ang halides, hindi sila priority. Sila ang may pinakamababang precedence. So, 1, 2, 4. Correct. So, 2Z muna. 2Z, 4S, 2 for dichloro. 2 pentene. Correct. So, ayan. 1 point ka na dito. 1 point tuloy. 0.5. Kasi combination siya ng dalawa. Tapos ito, double check ko lang na tama yung drawing mo. 2Z, 4S, 2Z, 4S. Okay. Yeah. Correct. So this is should be 2Z, 4R. 2Z, 4S. 1, 2, 3. Okay, correct. And then ito ay 2Z4R, correct? So 0.5. 2E4S. Okay, 0.5. So double check ko lang. 1, 2, 3. Okay, 4S. And then 2E4R. Correct. Yep. Ayan. So, for letter C, 2 out of 2 ka na ngayon dito. So, overall, for this item, I think 4, 6 items lang ito. 6 points lang siya. 5 out of 6. Wow. Ang liit ng effect ng error mo. 5 out of 6 ka lang sa number 8. Sige, continue mo yung 9 habang may time. By the way, Josh, I'll see you tomorrow, ha? Okay. Tapos pala, Josh, if you're free on Thursday, I can still meet you. Kasi on Friday pala, tsaka sa weekend, meron kasi akong teacher's training. Speaker kasi ako, Josh, dun sa teacher's training sa Bicol. So, definitely I cannot meet you on Friday and weekend. Para at least we can meet thrice this week. Okay? Update na lang ako. Okay, so for number, For number 9, continue mo lang habang may time pa. We still have around 3 minutes left. Cyclodecene. Yeah, draw the enantiomer and name it, including the EZ and RS prefixes, and then draw 2 diastereomers and name them, including the E and Z and R. Wow. Naalala ko na naman yung daliliputan structures. And then you should name them.
ano yung name nung una mo. So that's number 9. Baby yata. Okay, so name mo na lang sila. Kapag nag-enjoy siya, continue na lang natin siya tomorrow, okay? Paano yung naming niyan?